today's video, gagawa po tayo ng updated resume using the Canva application through your cell phone only. So, keep on watching guys! So, una po, mag-download po kayo ng Canva application sa Google Play Store. Kung meron naman po kayo, please click the Canva application, then click plus sign, and then click the create blank. Ayan po, naglo-loading po siya. Kailangan po kayo na meron po kayong internet connection. Pwede po kayo mag-customize ng size dyan. Gagamitin po natin ngayon is yung A4 kasi resume yung gagawin natin. So, pili lang po tayo ng template. Ito yung napili kong template. So, ito yung i-editin natin. Ayan, pili lang po kayo ng font kung ano yung gagamitin nyo na font para sa resume nyo po. Sa akin po kasi is Arial. Ayan. Pag mag-replace kayo ng picture, click lang po yung mismong image and then select your picture po. Tapos, edit nyo lang po yung sa information nyo. Yun po yung i-enter nyo. Ayan. Tapos, mag-add po tayo ng mag-duplicate tayo para may idagdag tayo ng personal details. Kasi nga walang nakalagay dito na personal details. So, lagyan po natin. Mag-edit po tayo. Ayan. I-align lang natin yung picture tsaka yung pangalan natin. Para mas madami tayong malagay. Kung gusto nyo po, i-arrange na lang po ng maayos. Ayan. Pwede natin i-duplicate yan para hindi na tayo mahirapan sa pag-i-edit. I-duplicate. Kung ayaw nyo naman po, pwede nyo naman po i-delete pag na-duplicate na siya. So, ayan, enter lang natin yung complete address natin. Ayan. I-drag lang po. Address. I mean yung personal details natin sa birth date, nationality, marital status, and then religion. Tapos i-adjust lang po natin para maayos siyang tingnan. Drag lang po. Drag sa side. Or maglagay muna tayo ng font. Para mas mabilis siya. Tapos pwede natin baguhin yung font size. Tapos yung color po, meron po dyan, marami po dyan nakalagay kung ano po yung gusto nyo. Merong subheadings, headings, body, tapos mga font style kung ano yung gusto nyo po. Kung gusto nyo po mag-replace ng picture, meron po nakalagay dyan. Ayan, replace. Tapos, ayan. Edit lang po sa font. Enter natin yung complete address. Tapos yung mobile number natin. Lagay lang po. By the way nga po pala, yung sa mga icon po na ginagamit natin, like yung sa Facebook icon, yung sa location, ayan, sa Gmail, pwede po kayong pumunta sa elements and then search nyo po. Like, for example, this. Nag-search ako ng Facebook icon para gagamitin ko dito. Lagyan ko ng Facebook account ko. Yung sa akin kasi is black and white. So, black and white yung kukunin natin. Ilalagay natin. Ayan. Dapat pare-pareho po yung size niya. Dito po marami po tayong pagpilian ng mga icons po. Like emoji. Tapos, ayan. Pipili lang po tayo. Fill up lang tayo. Tapos, edit lang natin yung sa
mga information natin para maayos. Ayusin lang natin ang mabuti para maganda naman siya tingnan. Diyan sa plus sign nga po pala, dyan po yun, i-click yung para makikita nyo po yung elements. Tsaka yung pag-i-insert ng template po. Yan lang po yung i-click nyo para mag-search kayo ng elements doon. Madami po kayong makikita doon na mga graphics, tsaka line, shapes, anything, nandoon na po lahat. Ayun, baguhin lang natin, edit lang natin to, time management. So, gusto ko limahan lang po yung labels niya. Edit lang natin. Tapos yung kulay, kung gusto nyo pong palitan ng kulay. Ayan, sa akin kasi black and white lang yung gusto ko. Ayan. Kung gusto nyo pong iba't ibang kulay ilagay nyo, pwede po. Depende po yan sa inyo. Dito naman, sa education, ayan, may nakalagay dyan na year, tapos anong school, saan school kayo graduate ng primary level, tsaka secondary level, or tertiary level. Depende na po sa inyo kung ano yung natapos nyo. Tsaka sa work experience po, ano yung mga experiences nyo, ilagay nyo po dito. Pangalan ng company, and then position, kung ano yung position nyo po. Dito kasi babaguhin natin to. Ayoko nung simple lang yung ilalagay ko dito. Gusto ko ilagay ko yung date na lang po. Kung kailan ako nagsimula at kung kailan ako natapos. Yan. Tapos, mag-search lang tayo ng icon para sa trainings and seminars. Dagdagan lang po natin kasi meron naman tayong trainings and seminars. Ayan, lagyan po natin para mas maganda tingnan yung resume natin at mas informative po. Ayan, ayos-ayusin lang natin sa paglagay para presentable po yung resume natin. Drag lang po, tapos duplicate, tapos edit lang po ng text, tapos yung sa font style, font size, kung ano yung babaguhin nyo po. Anong gusto nyo? Nandiyan na po lahat. So pag save po, ito i-download ko po ito. Tapos PDF standard. Download natin para ma-save siya sa files. Ayan. Tapos, punta tayo sa Canva. I mean sa files. Tapos download. Tapos Canva. Tingnan natin kung andito na ba yung resume. Ayan, andito na talaga yung resume natin. Na-save na siya. So, pwede mo siyang isend through Gmail, messages, or sa Skype, or Bluetooth. Kahit saan po. Kung ano yung gusto nyo, gawin nyo po. Kasi madami po tayong pagpipilian. Ayan. Meron din tayo. Pwede din sa akin kasi pag magpa-print ako, through Bluetooth ko na lang. Sisend ko na lang sa Bluetooth. Send ko doon sa PC nila. Kasi meron naman pong Bluetooth doon. So, mas okay kasi sa akin nito. Pwede din naman i-send nyo po through Gmail. Kung meron sila doon, kung ano yung instruction nila. Ayan, tapos mag-search. Ayan, dagdagan po natin ng design yung resume natin. Pili lang tayo ng mga lines po dito na nababagay po sa resume natin. Ito, try natin to kung okay ba. Ayan, parang masyadong naman siya, malaki siya. So, pangit siya tingnan. So, pili lang tayo ng bago.
Ayan, ito. Parang mas okay to kasi maliit lang siya. Simple lang. Ayan, parang mas okay siya tingnan. Ayusin lang natin. Tapos, ayan na yung resume natin. Ayan. O, diba napakabilis lang. So, save na natin. Yan. O, diba ang ganda? Kung ano yung gusto mo. Ikaw talaga yung masusunod sa mga ginagawa mo. Kasi nandito na talaga lahat. Pili-pili lang po. So, ito, try natin yung iba naman. Try natin yung simple lang na pagka-line. Ayan, ito. Ayan. Ayan, parang mas okay to. Mas maganda siya. Professional looking. Ayan, mas gusto ko to kasi simple lang siya. Ayan, save na natin. Ganyan lang po kabilis. Save as image. Ayan. Pwede mo po yan isave siya as image, guys. So, makikita mo na yan doon sa photos or sa gallery mo. Ayan. A4. Yung size nito para ready to print na siya. So, ganun lang guys. Thank you for watching. And then, by the way, pwede nyo po i-rename. Please like, share, and subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa susunod pang videos. Bye-bye! Thank you for watching!